Magandang araw, ako po si Mark Lester Viraga. Ito po ang aking daily devotion. Ano ang pundasyon ng ating pananampalataya? Na tinalakay po ni Pastor Russell Campos sa 365 Daily Devotion. Ang Bible verse po yung araw ay galing sa Romans chapter 5, verse 1. Sabi po ay, "Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ." Pag narinig natin ang salitang justification, ano kaya ang unang papasok sa isipan natin? Marami sa atin baka iniisip na ito ay parang process na parang kailangan mong pagsikapan o pagtrabahuhan bago mo makuha. Pero alam niyo ba, sa totoo lang, ang justification ay isang proseso, hindi isang proseso, kundi isang one-time legal act ng Diyos. Yes, one time lang to. Hindi siya paulit-ulit na parang exam na dapat ipasa kada buwan. Ang justification ay nangyayari sa mismong sandali na inilagak mo ang iyong pananampalataya kay Kristo. At sa act na yun, may dalawang powerful na bagay na nangyayari. Number one, God does not count our sins against us. Sa dami ng kasalanan natin, mula noon hanggang ngayon, kapag tayo ay na-justify, hindi na ito kikilalanin ng Diyos laban sa atin. As if hindi na ito nangyari. Hindi dahil mabait tayo, kundi dahil si Kristo ang nagbayad, yung parusa na dapat sa atin, siya ang tumanggap. Number two, God imputes Christ's righteousness to us. Ito pa ang mas nakakagulat na hindi lang tayo pinatawad, binilang pa sa atin ang katuwiran ni Kristo. Hindi lang tayo clean slate, kundi para bang may perfect record pa tayo. Kasi ang record ni Kristo ang ipinasa sa atin. Kaya every time titignan tayo ni God, ang nakikita niya ay hindi ang dating dungis, kundi ang kabanalan ng kanyang anak. At number 3, God justifies those who put their faith in Christ. Simple lang, pero napaka-powerful. Hindi mo kailangan ng religious resume, hindi mo kailangan ng medalya sa good works, hindi mo kailangan, ang kailangan mo lang is ilagak ang pananampalataya mo kay Jesus, at doon, sa mismong moment na yun, ikaw ay justified na. Ang applications ngayong araw is reject guilt, shame, and Satan's accusations. Kung ikaw ay nakay Kristo na, wala nang puwang ang guilt. Oo, may mga moments pa rin na nagkakamali tayo, pero hindi ibig sabihin na mawawala ang justification natin. Hindi siya on and off, hindi siya cancelable. Ang kaaway, lagi tayong pinapaalalahanan na kasalanan natin para sirain ang identity natin. Pero ang Diyos, pinapaalalahanan tayo ng ginawa ni Kristo. Ang second application is rest in truth that God has fully accepted us. Hindi ka second-class Christian. Hindi mo kailangan maabot ang standard ng iba para mahalin ng Diyos. Fully accepted na tayo. At ang last application is rejoice in our freedom and your identity in Christ. Maging masaya tayo. Hindi dahil perfect ka, kundi dahil sa Kanya ay malaya ka na. Malaya ka na sa takot, malaya ka na sa condemnation, at may bago ka ng pagkakailanlan. Anak ng Diyos, pinatawad at pinaging matuwid. Yun lamang.